RJ here, and I'm back with another tech video. Wow! As in, pag makikita yung setup ko dito, para na akong tech channel. But as you can see from the title down below, this video is going to be all about MacBook Pro 2020 accessories na galing sa Shopee. If you guys are interested to watch this video, then just keep on watching. First of all, I just wanted to thank everyone for supporting my MacBook Pro 2020 unboxing video kasi super daming support and tumataas pa din yung views natin ngayon. And I think that made me reach 2,000 subscribers as well. Thank you guys so much for 2,000 subscribers. I love you all, and abangan niyo yung giveaway na siguro after this video ko ipopost yon. And don't forget to follow me on Instagram at RJ Barcelona para ma-update kayo kung kailan ko gagawin yung giveaway. Pero gagawa din ako ng video, kaya subscribe down below for some giveaways. Sinong excited na dyan? Please comment it down below. Okay, without further ado, simulan na natin ang video natin ngayon. Before ko pa makuha yung laptop ko, dami ko nang pinapanood na YouTube videos tungkol sa mga accessories din kasi ayaw ko magasgasan yung laptop ko kasi pinag-ipunan mo yon, pinaghirapan mo yung makuha yung pera na yon tapos magagasgas lang. Sino gagawa nun? Hindi ako. But anyways, yun nga, nagtingin na din ako sa Shopee. Hindi ako masyadong nagtingin sa Lazada. Most of these items, hindi, lahat ng items na to ay galing sa Shopee lamang. Hindi ko alam kung ito yung pinakamura na tingnan ko, pero naghanap talaga ako ng pinakamura na at the same time, madaming reviews kasi ayoko naman ma-scam. Sinong gustong ma-scam? Wala! Anyways guys, bumili ako sa Shopee kasi sariling pera ko din yung gagastasin ko doon. And gusto ko mura, but at the same time, magandang klase. Pero simulan muna natin sa tanong na saan ko ba nakuha itong MacBook kong ito. This is the MacBook Pro 2020. Ayun nga, nakuha ko siya sa Boss Job Shop on Facebook. Legit siya kasi hanggang ngayon nagagamit ko pa din siya. And kung hindi naman siya legit, di sana sira na siya. And ililink ko din sa baba yung Facebook account nila para madalian kayo sa paghahanap ng shop nila. Okay, so simulan na natin sa pinakauna kong nakuha. Unang-una kong nabili sa Shopee ay hindi yung charger, kundi yung case ng charger. If you can see, wow, vlogger, beauty vlogger. Sige, ayaw mo mag-focus? Ayaw mo mag-focus ha? Yan, as you can see, meron siyang silicone na case para hindi magasgasan yung power brick. And as you can see, medyo luwag siya. Kasi last year ko pa yata ito binili. Hindi para sa bago kong MacBook, kundi doon sa lumang MacBook. And mas malaki siya compared sa power brick ng Power Mac. Mas malaki yung power brick na 2010 model kesa sa 2020 model. Pero ayoko nang bumili ulit, kaya nireuse ko na lang. And this is called the Cover Silicone Protective Case for MacBook Adapter Charger. And nakuha ko siya ng 199 pesos lang. Hindi ko alam kung may mas mura na ngayon, pero yun. Yun pala guys, I will link everything down below. And the next naman na binili ko, ito naman yung next ko na binili. Yan. This is kasi alam naman natin sa MacBooks, mga bagong MacBook, starting from 2016 na model ay wala na siyang mga USB hub or USB ports. Kaya kailangan na niya ng USB-C type or Type-C USB-C hub. Okay, pero ito yung 5-in-1 Type-C USB-C hub, USB-C to 4K HDMI, USB 3.0 SD. Bakit pa ulit? And ito yung kinuha ko. Nandito na lahat ng kailangan ko. Meron siyang dalawang USB and HDMI kasi minsan gusto kong i-connect sa malaking monitor yung laptop ko. And meron din siyang SD card and micro SD card na slot. Hindi ko pa natatry yung SD card and micro SD card kasi sa phone lang ako nagfi-film, so hindi ko naman siya kailangan gamitin kasi phone lang and AirDrop na yung ginagamit ko. Wow, naka-airdrop na siya, din siya nagko-connector. But anyways, hopefully soon meron na akong camera para magamit ko na siya. But everything is working. Everything is working perfectly fine. Ang problem lang niya for me is nag-iinit siya. Hindi ko lang kung normal yon, pero hindi naman sobrang init, pero nag-iinit siya. This is, ano pala, 747 pesos. Meron siyang shipping fee na 65 pesos. And nagkaroon ako ng shipping fee na discount na minus 50 pesos, kaya naging 762 pesos na lang siya. Okay,
the next one would have to be... Ito na yung pinaka-next. Itong clear case na sobrang slick looking kasi gusto ko yung makita yung space gray na color kasi siya yung bagong kulay and sobrang pogi niya! Sobrang ganda ng kulay and gusto ko siya makita and at the same time gusto ko minimalist lang tingnan. Ayoko ng mga masyadong matte design kaya clear case yung kinuha ko. And this is the MacBook New Pro 13 2020 and meron din siyang mga freebie. So nilagay ko dito sa box yung mga freebie. Yan, para nag-unboxing ulit tayo. Medyo ayaw niyang malis. Nung binili ko yung clear case, may kasama na siyang free na keyboard cover. Ito yung silicone keyboard. Ito yung silicone keyboard na cover niya. It fits well and tama siya for 2020 talaga siya. Pero ano siya, nagiging super ma-white and parang hindi ko na makita yung keys, yung mga nakasulat kasi super thick niya. Pero mamaya ako sasabihin kung anong ginawa ko. Basta ito yung freebie na kasama niya. Meron siyang freebie na yan, kung makikita niyo yun hindi ganun siya ka-shiny yun. Meron siyang parang dun sa camera niya. Kasi nilagyan ko na din siya ng screen protector and kasama din siya dito sa case na to. Pero ang binili ko lang talaga is this and meron ko siyang kasama nitong silicone cover na yan. And meron pa, hindi lang yun, yung screen protector and at the same time, hindi ko makita ko na saan, meron din siyang free na dust plug. So, kung ayaw mo magkaroon ng dust yung mga ports mo, pwede mo siyang lagyan it. And ginagamit ko lagi yung ports kaya hindi ko na siya ginamit. Basta, yon, madami siyang freebie. Very good kayo dyan kasi very generous magbigay ng mga freebie. Kaya, thumbs up. And ang price niya is 552 pesos lang. Murang-mura na kasi dati bumibili ako ng case sa Green Hills nung wala pang pandemic and nung nakakapunta pa kami Manila. And ranging from 500 din yung nila. Pero walang kasamang freebie yun. Yung case lang talaga yung 500. And I guess 552 is already a good price and maganda yung reviews nila. 552 siya, pero meron siyang shipping fee na 65 pesos. Tapos meron na naman akong minus 50 sa shipping. Ewan ko, meron akong voucher. Tapos meron pa akong shop voucher na minus 10 pesos. Basta yun, 557 lang yung binayaran ko para sa clear case na to. And let's go to the next one na nabili ko. Sa next na binili ko, this one. Kasi yan, i-explain ko na sa inyo kung bakit bumili ako ng... Kasi pwede naman to. Kaso, as you can see, yung difference ng color niya, super thick nito. Ito super thin and hindi to. This is TPU. Parang transparent ang tawag sa kanya. Ito is silicone. So, as you can see, yan yung difference niya. Pareho siyang 2020. Malaking difference niya. And nagustuhan ko siya kasi masarap siyang gamitin pag nagtatype ka, hindi yung parang may sabagal na parang may plastic na kagaya nito pag ginagamit mo siya. Kaya nakita ko to and sobrang slick looking niya kasi nga mo, parang transparent na nakikita mo yung and kitang-kita mo yung keys, yung mga letters kasi hindi siya sobrang thick as you can see. Mo, ang pangit nung packaging nila kasi nagusot siya dito, meron siyang curve and papakita ko yung picture dito kung anong itsura niya and parang sobrang pangit niya tingnan. Sobra akong yung gusto ko perfect lahat. So, kinonta ko yung seller, pinakita ko yung picture ko and sobrang bait ng shop nito kasi binigyan nila ako ng replacement. And yeah, and nandito na siya sa laptop ko. As you can see, parang walang nakalagay pero meron niyang protector. Meron din silang binebentang ganito pero 50 pesos or 55 pesos ito, pero ito mas mahal. As you can see, parang worth it naman yung price. 99 pesos siya. And meron siyang shipping fee na 65. Wala na akong voucher noon, kaya 164 yung binayaran ko. Yeah! I guess that's it for this video. Yun lang naman yung mga binili ko. Walang exciting na products akong binili kasi yun nga, sariling pera ko yung mga pinambili ko dito. And ayoko ng mahal na yung laptop. Ako din bumili ng laptop kaya parang nakakano ng gumastos kasi mahirap po kumita ng pera. yun lang naman. And bibigyan ko lang kayo ng bonus point or bonus idea. I'm using my laptop para sa work everyday. Kaya parang kinailangan ko ng laptop stand. Pero ayoko nang gumastos. Medyo pricey siya kasi parang 500 and above yung price niya. Minsan 600 pa. And
ayoko nang gumastos. Kaya, nagawa na lang ako ng DIY na laptop stand. As you can see, cardboard lang siya. And comment nyo down below kung gusto nyo ng pamalakas ang video kung paano ko siya nagawa. Kasi super simple lang niya and super effective din kasi naka-standing yung laptop mo. Pero as you can see, yung ketchup, yung sausawan, lagay ng mga sauce, yun yung kinapit ko dito. And glue gun lang yung gamit ko sa pagkapit sa kanila. Nakaganyan siya, naka-stand siya. Taas natin to. Yan, naka-elevate siya. And kaya din naman nagla-laptop stand is because para ma-prevent yung overheating. And as you can see, meron siyang butas dito na napakalaki. So, super nagsisirculate yung air dyan. Kaya, okay na okay. Ayun, ayoko na kasi gumastos. And kung gusto niya pantaasan or kung gusto niya nakaganon yan, pwede pa kayo magdagdag ng kung ano-anong pampataas sa kanya. Pero, ito lang yung gusto ko eh. Ganyan lang yung gusto kong height. Ayoko nung sobrang taas. So, I guess that's it for my video today. Yun lang yung bonus tip ko sa inyo and super init kasi sarado yung mga bintana para walang background noise. But anyways, yun lang. Madami kasi nagtatanong. Marami kasi nagtatanong kung saan ko mga nabili yung mga accessories ko. And lahat talaga siya binili ko lang sa Shopee. Except dito, of course, kasi ginawa ko siya. And yun, lahat talaga galing sa Shopee and super satisfied naman ako sa lahat kasi ginagamit ko silang lagi and super convenient and super easy. And as you can see, very protected talaga siya. Pero super happy talaga ako, legit. Super happy with my purchases and hindi na ako nag-go for yung sleeve case kasi meron ako nung old. Kasi nga nag-work ako lagi. So, and work from home ako. Hindi ko na kailangan ng sleeve kasi lagi ko siyang ginagamit so hindi ko na kailangan i-keep siya. And yun lang naman yung mga accessories na nabili ko. Thank you guys so much for watching this video and I hope you guys enjoyed and I hope you give this a big thumbs up if you like this video. Hit the subscribe button below and para dumami pa tayo, hit the notification bell button para ma-update kayo sa aking new upload and para sa giveaway natin. Woo! Alam ko excited na kayo, excited na din ako. Kaya thank you guys so much for watching this video and I'll see you again in my next video. Bye bye!